Gamit ang lubid, nagtulong-tulong ang mga magsasaka sa Kayapan, Nueva Vizcaya na maitawid ang kanilang mga produkto sa rumaragasang ilog. Ayon sa isa sa mga magsasaka, wala silang ibang maisip na paraan para maitawid ang mga ani. Nag-aalala rin sila sa panganib na masira o mawala ang mga ito. Iniisip din nila kung magkano pa mabibili ang mga produkto kapag nadala na sa kanilang trading post. Nananawagan na raw ang LGU na makapagpagawa ng tulay doon. Meron po nakita mga discrepancy o hindi pagkakatugma ang Bureau of Customs sa paunang pagsisiyasat nila sa mga dokumento ng 28 luxury vehicles na mag-asawang Sara at Curly Discaya. Nakatutok si Darlene Cay. Ngayong hawak na ng Bureau of Customs ang 28 luxury vehicles ng mag-asawang Sara at Curly Discaya, pinagtutugma nila ang iba't ibang dokumento gaya ng record sa customs, rehistro sa LTO at mga impormasyon ng mga sasakyan. May mga initial reports na may dokumentong wala na dapat ay nandoon. Sa proseso namin, dapat registered siya doon sa ganung proseso, subalit wala. Ngayon, ayoko kagad husgahan o mag-conclude na therefore dinaya yan, kasi mali po yan, irresponsible on my part. Dahil, what if talaga namang nawala lang yun, na walang hindi sinasadya, although siyempre mas malamang sinadya. Unang sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na 8 sa mga sasakyang target ng search warrant mula sa korte ay walang entry record sa customs. Ngayon, may impormasyon din sila tungkol sa hindi pagbabayad ng karampatang buwis. Meron na pong mga hindi tama ang pagbabayad initially. Okay. Kaya lang pinapabalidate ko lang po. Selyado, kinordonan at bantay sarado ng mga tauhan ng Customs at Philippine Coast Guard ang 28 luxury vehicles na nasa compound ngayon ng St. Gerard Construction sa Pasig. Bawal galawin, buksan o gamitin ang mga ito. Naunang iginiit ng abogado ng mga Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego III na binili ng mga Diskayang mga sasakyan sa mga rehistradong local car dealer. Lahat din daw ay kumpleto sa mga dokumento. Siniguro rin ni Samaniego na dadalo ang mag-asawa sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes bilang pagsunod sa sabina sa kanila. Inaasahan din ng House Committee on Infrastructure ang pagdalo ng mga Diskaya sa pagdinig nito sa Martes. Una sa lahat, aantay namin siya sa alas 9 ng Martes. So, doon na lang natin malalaman kung ano yung gagawin ng komite. Pero sasabihin ko na kung ano yung pwedeng gawin. So, pwede siyang i-cite in contempt. Pwede rin naman mag-show cause order pa, ba't hindi siya nagpakita. Marami pang mga ways eh. So, ayoko nga pangunahan po yung komite. Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng mga Diskaya pero hindi pa sumasagot sa mga text o tawag ang kanilang abogado. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cay, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, mas mahal pa ngayon kumpara sa karne ang kada kilo ng galunggong at bangus base sa monitoring ng Agriculture Department. Kung bakit? Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Higpit sinturo na naman ang mga mamimili dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin sa palengke. Gaya ni Chari Den, ang isang pirasong tilapia, paghahatian na lang nila ng kanyang mister. Kasi dati 50 pesos, ngayon tumaas na siya, 80 pesos, isang piraso lang yun. Nagtitipid kasi kami. Yun lang po yung binibili. Yun ang kaya ng budget namin, pinagkakasya na lang namin. Binili ko pong gulay, isang sayote, tapos kalating repolyo, isang carrots, 1/4 lang na beans, 260 na. Sa monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ang presyo ng isda gaya ng galunggong at bangus na umaabot ng hanggang 350 pesos per kilo. Sa Marikina Public Market, umaabot ang kada kilo ng galunggong sa 360 pesos. Ang bangus naman hanggang 390 pesos. Tumaas rin ang ilang gulay tulad ng red bell pepper, broccoli at patatas. Kukunti nga po ang supply ng galunggong. Walang mga kuha, walang mga biyahe kasi binaha. Kaya tumaas. Sa taas ng presyo ng galunggong ngayon dito sa Litex Market sa Quezon City, bibihira ang mga nagtitinda ng galunggong. Puhunan pa lang kasi, aabutin na raw ng 270 hanggang 300 pesos kada kilo. Kasi kung i-retail po siya sa ganung presyo po is umaabot na siya ng 340. Hindi na po talaga kakayahan, kahit ako naman siguro. Hindi na rin ako bibili ng galunggong. Pag bagyo, titigil yung pangingisda. Sa gulay naman, mabilis naman na bahain.
Ngayong pumasok na ang Burr months, maaaring tumaas ang presyo ng iba pang bilihin na madalas sasangkap sa mga panghanda. Ang price pressure pagdating ng ganitong Burr months ay sa meat pa rin at saka sa eggs. Yan yung karamihan ng pressures. Sa Litex Market, Quezon City, tumaas na rin ang presyo ng baboy. Ang kasim at pige hanggang 340 pesos kada kilo, habang ang liempo naman nasa 380 pesos na per kilo. Medyo umangat na sila. Siguro dahil nga malapit ng Pasko. Ganun naman every year eh. Tumaas na rin ang presyo ng kada tray ng itlog. Habang nagdi-December, tumataas po siya ng tumataas. Weekly kasi kami, ma'am, 5 pesos or 10 pesos ang bawat taas. Bare months na, pataas ng pataas ang demand. Ayon sa DTI, may mga hirit na taas presyo ang ilang manufacturer ng sardinas sa tinapay. Pero siniguro ng kagawaran na wala pa munang taas presyo ngayon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Patay isang rider sa pamamaril ng dalawa pang rider na nanita sa kanyang pag-counterflow sa kalsada. Ang nahulikam na road rage. Sa pagtutok ni John Consulta, exclusive. Pasado alas 8 ng gabi ng Lunes, nakunan sa CCTV nang makasalubong ng dalawang motorsiklo ang isa pang motorsiklong nag-counterflow. Nagkasagutan ng mga ito. Maya-maya, itinabi ng nag-counterflow ang kanyang motor at nilapitan ang dalawang motorrider na nakahinto sa may unahan. Habang papalapit sa dalawa, biglang pinutukan ang biktima. Tingin namin, nasita siya nung dalawang suspect na bakit siya nagka-counterflow. Mga 15 meters, nagkahiwalay na sila. Kaya lang po, bumalik pa tong biktima. Parang pinuntahan niya. At nung naka-stop na po yung dalawang suspect, nakahanda na pala. Nakatakbo palayo ang biktima, pero kinalaunan ay binawian din ng buhay matapos tamaan ng bala sa dibdib. Sa follow-up operation ng QCPD, nahuli ang isa sa dalawang suspect sa pamamaril sa biktima. Nadiskubre ng pulisya na dati na pala siyang may kinaharap ng mga kaso. During sa backtracking po, natunto natin kung saan nanggaling tong dalawang suspect. Sa may Sangandaan, Caloocan City, nakita po natin mayroon siyang mga previous cases. No? Yung isa, RA 9165, yung Comprehensive Dangerous Drug Act. Wala pang pahayag ang suspect na nakakulong na sa QCPD. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Majestic ang naging journey back home ng siyam na rescued penguin sa Chile. Ang naturang species din tagumpay na nalampasan ang kanilang near-threatened status matapos ang 2 dekada. Anong klaseng penguin ito? Kuya Kim, ano na? Matapos ang matagumpay na rehabilitation process, siyam na rescued Magellanic penguins ang pinakawalan kamakailan pabalik sa karagatan ng Chile sa South America. At mga penguins na rescue sa iba't ibang bahagi ng Chilean coast at nakatanggap ng customized treatment bago i-release. Ang mga Magellanic penguin o Sphenicus magellanicus ay mga medium-sized penguins na native sa katimugang bahagi ng South America. Ang kanilang pangalan, hango sa Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan, na unang nakapagtala ng naturang mga penguin noong 1520. Carnivorous ang mga penguin ito. Kumakain sila ng isda, pusit at krill. Mahusay din silang swimmer. Kaya nila mag-dive na hanggang 50 meters. Sa halos 2 dekada, near-threatened o nanganganib na maubos sa mga Magellanic penguin ayon sa IUCN. Pero nito lang 2020, tinatayang nasa 1.1 hanggang 1.6 milyon na pares ang populasyon ng mga Magellanic penguins. Kaya least concern o hindi nakasalukuyan nanganganib maubos sa mga ito. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sulod. Nasunog ang isang compound ng matindahan ng ukay-ukay sa Tampakan, South Cotabato. Mabilis kumalat ang apoy dahil sa tela. Isang bahay ang nadamay kaya inakyat ang sunog sa ikatlong alarma. Idineklara ang fire under control bago maghating gabi pero muling sumiklab makalipas ang halos 3 oras at tinupok naman ang katabing bodega ng mga plywood, PVC pipes at iba pang gamit sa hardware. Tuloy na apula-apoy bandang alas 3:15 ng umaga. Tinatayang 11 milyong pisong halaga ng pinsala. Wala namang nasaktan sa sunog na patuloy na iniimbestigahan.
Kabi-kabilang ulan at baha sa Pakistan at Mexico. Mga disgrasya sa kalsada naman sa Sri Lanka at Peru. Ang mga balitang abroad, tinutukan ni Darlene Kai. Yupi-yupi at halos nagbuhol-buhol ang mga sasakyang ito na nagkarambola sa Lima, Peru. Di bababa sa 13 sasakyan ang damay sa banggaan. Kabilang ang ilang kotse, truck at 3 bus. Sa nagpapatuloy na investigasyon, tinitignang dahilan ng karambola ang kapal ng fog sa lugar na nagdulot ng zero visibility sa kalsada. Isa ang napaulat na nasaktan. Nagpapagaling na siya sa ospital, pero posibleng tumaas ang bilang ng mga biktima. Sa Sri Lanka, nahulog sa bangin ang isang pampasaherong bus na may mahigit 30 sakay. Hindi bababa sa 15 ang namatay. 18 ang sugatan at nagpapagaling sa ospital. Ayon sa isa sa mga nakaligtas na pasahero, sumigaw pa ang driver na pumalya ang preno ng bus bago ang insidente. Sa Mexico, rumagasa ang baha at malalaking tipak ng bato bunsod ng walang tigil na pag-ulan na sinamahan pa ng malakas na hangin. Stranded sa gitna ng baha ang ilang sasakyan. Matapos ang pag-ulan, perwisyo sa marami ang makapal na putik sa kalsada. Patuloy ang babala ng mga otoridad sa posibleng pagguho ng lupa sa ilang lugar sa Mexico dahil sa pag-ulan. Nagmistulang ilog ang kalsada sa Pakistan dahil sa malawakang pag-ulan na naranasan doon. May mga ilog ang umapaw kaya lubog sa tubig ang ilang mga bahay. Sa Punjab, Pakistan, 1.8 milyon ang mga residente na ang inilikas ng bahain ang halos 4,000 village. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Minivan na araro ang 8 sasakyan sa South Cotabato. Hulikam naman sa Cebu ang pagbundol ng motorsiklo sa isang estudyante. Ang mga disgrasya sa probinsya sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Nakuna ng CCTV sa Liloan, Cebu ang disgrasyang sangkot ang isang high school student. Makikitang habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, nabundol siya ng motorsiklo. Tumalsik ang estudyante sabay sa pagdausdos ng motorsiklo. Muntik na rin siyang mabundol ng paparating na bus na agad namang nakapreno. Ayon sa pulisya, napuruhan sa kaliwang paa ang estudyante. Nagpapagaling pa siya sa ospital. Ang rider na nagtamo ng minor injuries, inako ang pagpapa-ospital ng estudyante. Isang minivan ang nang-araro ng mga sasakyan sa Polomok, South Cotabato. Agad tinulungan ng mga saksi ang driver na senior citizen para makababa mula sa umuusok na minivan. Ayon sa Polomolok Police, namali umano ng tapak sa gas pedal ang driver. Walang nasaktan sa insidente, pero napinsala ang mga nakaparadang tricycle, 6 na motorsiklo at ang kotseng unang inararo. Dinala sa presinto ang mga sasakyan. Hawak na ng pulisya ang driver ng minivan. Sinusubukan pa siyang makuna ng pahayag, gayon din ang mga may-ari ng mga sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. From being a contestant hanggang sa pagiging coach, yan ang napagdaanan ni The Boys Kids coach Zach Tabudlo na ibinahagi ang kanyang journey. Narito ang aking chika. Full circles ang pagbabalik ni singer-songwriter Zach Tabudlo sa The Boys Kids. 2014 nang sumalang si Zach sa contest at na-eliminate sa second round. Ngayon, isa na siyang coach. There's so much things that I went through as a musician and as an artist and as a person also. But yeah, I always pray for it, and God always has a reason talaga for everything. It comes in time where you realize things po na kaya pala ginawa ni God to, kaya pala ganito yung nangyari. It all makes sense po in the end. Sa pagsalang ni Zach sa GMA Integrated News interviews, kung saan kasama ang iba pang coaches na sina Julian San Jose, Billy Crawford, and the Guico twins ng Ben and Ben na sina Paulo at Miguel. Inamin ng singer na may mga pinagdaanan siyang challenges habang lumalaki. Weird kid ang tawag niya sa sarili. During that high school life, or like during those elementary days po, I wasn't super in with like groups of friends po. So I was usually alone. And I was always in sort of like this dream every day na parang
I get to imagine different things when I listen to music. It's a bit weird, and that's why a lot of people, and I'm pretty sure my friends and like my classmates from before, they found me as this weird kid in school because I wasn't too much out there. I wasn't becoming friends with people then po. I was always alone. Pero ito rin daw ang nagpatibay sa kanyang talento na ngayon nagpapahanga at nagbibigay inspirasyon sa maraming tao. Ngayon, Zak's heart is full. Mas nagiging makulay ang kanyang mundo kasama ang kanyang girlfriend na si Abigail. Right now po, I'm in a very healthy relationship with my girlfriend. We're almost running 2 years. But yeah, the reason, actually, but honestly, like the reason why I've written all these songs is because of the heartbreaks and a lot of the failure of love that I went through for the past years. And that's my Chika This Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan.